Ipinasana ng Kamara ang Anti-Political Dynasty Bill kahit binabatikos dahil pinapayagan pa rin naman ang magkakaanak na tumakbo sa iba't ibang posisyon sa iba-ibang lugar. Pasado na rin lahat ng iba pang panukalang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos bilang prioridad. Nakatutok live si Bea Pitla. Bea. Emil, welcome development daw para sa Kamara ang pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. Umaasa ang liderato ng Kamara na uusad na ang mga panukalang batas at iba pang nasa agenda ng Kongreso na naipit dahil sa nangyaring kaguluhan sa Senate leadership. Saktong pagpatak ng alas 9 ng umaga ay binuksan ni House Speaker Bogie D ang special session sa Kamara na dinaluhan ng 213 kongresista. This special session of the House of Representatives hereby called to order. Sa isang pahayag, binati ni Speaker D ang pagkakaluklok kay Senator Sherwin Gatchalian bilang pinuno ng Senado. Mahalaga raw ito lalo na ngayon na kailangan ng Kongreso na tuparin ang kanilang constitutional responsibilities at tugunan ang mga isyung may direktang epekto sa mga Pilipino. Sa Proclamation 1318 ni Pangulong Bongbong Marcos, nagpatawag siya ng special session sa Kongreso para agarang matalakay ang ilang priority legislative measures kabilang na ang panukalang anti-political dynasty law. Tapos nang ipasa ng Kamara ang lahat ng panukalang batas na itinukoy ng Pangulo. Pero inulan ng batikos ang umano'y malabnaw na bersyon ng Anti-Political Dynasty Bill na ipinasa nito sa third and final reading. Paliwanag ni Congressman Marcos. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Hindi naman yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa House to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Pero duda si Congressman Marcos na lulusot sa Senado ang anti-dynasty bill na ipinasa sa Kamara. I highly doubt that the Senate will adopt the House version. When they pass their version, there will be a bicameral conference, and then there will be another opportunity to amend whatever provisions the upper house think to be inadequate or not tenable to the Filipino people. Babantayan daw ng Makabayan Bloc ang anti-political dynasty bill na ipapasa ng Senado at ang bersyon na makakarating sa Pangulo. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May ipapasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Ngayong natuldukan na ang issue sa Senate presidency, umaasa ang House Prosecution Panel na wala nang hahadlang sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Wala na pong dapat balakid sa pagtutuloy ng paglilitis on July 6 and more importantly, the upcoming pre-trial ng June 18. Nakita natin yung pre-trial brief ni VP Sara Duterte. At sa atin, hindi po depensa yung paghahanap ng butas doon sa pre-trial brief and other submissions of the House Prosecution Panel. Sa atin, hindi po ito, hindi lang ito strategy, pero pag-iwas pa rin ito sa pananagutan. Handa na rin daw ang House Prosecution Panel para sa impeachment pre-trial conference bukas. Emil, adjourned na ang special session ng Kamara at hindi na ratify ang AIX bill. Samantala, in-adopt na ng House ang resolusyong nagpapaabot ng simpatya at suporta sa mga nalindol sa Mindanao. Yan ang latest mula rito sa Kamara. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Bea Pinlac.